Malaki ang naitutulong ng free-range chicken farming para sa mga smallholder farmers dahil bukod sa nagkakaroon sila ng kabuhayan, naiengganyo rin silang magkaroon ng sarili nilang mga produkto at market para dito. Ako po si Dr. Erwin Joseph Cruz. Ako po ay free-range poultry specialist. Ang free-range chickens po ay binibigay natin yung pinakamalapit na natural behavior ng animal sa kanyang lugar. So pagka po yung management natin at program ay relax sila. Yung stress hormones nila mababa. And stress hormones, as we know, kahit sa tao, nakakababa ng immune system at nagiging sakitin. Eventually, pag ang hayop sakitin, we have to intervene ng mga medicines. At yung medicines na yon, minsan nakukuha ng mga taong nagko-consume ng product nito. Pangalawa po, match po siya sa mga smallholder farmers. Ito po yung nag-aalaga ng 1,000 below na may market sila sa lokalidad na hindi naaabot ng mga commercial farming. We are trying to empower the farmers to have their products, to have their market, and to have their good food on their tables. May iba't ibang lahi ng manok na ginagamit para sa free-range chicken farming. Kailangan rin na tama ang kombinasyon ng manok para maging productive ito. Ito yung tinatawag na mga classic lines. Can be considered also the heritage breeds. We have the Rhode Island Red, ito po yung pula. Yung Barred Plymouth Rock, ito po yung bulik. Yung Sussex po ay yung puti na may itim-itim sa leeg at pakpak. Ang hinahabol po natin ay yung objective na ma-combine sila ng tama na maging productive. Kaya po tayo kumukuha ng genetic lines na ito dahil proven na po ang product na ito ay very effective to provide 280 eggs a year and about 1.4 to 1.5 kilos of chicken meat in just 70 days. Ang productivity is more important than the color of the animal kasi ang bottom line natin dito, kumita ang farmer. Pero dito po, binabalance natin yung dalawang mundo. Relax ang manok, maganda yung kanyang environment, at the same time, productive pa rin siya. Ibinahagi rin ni Dr. Erwin Cruz, isang free-range farmer, ang iba't ibang kombinasyon ng mga lahi ng manok. Meron tayong tinatawag na D109 na yung kanyang kombinasyon na Rhode Island Red at Barred Plymouth Rock. Proven and tested na yung anak. At ang maganda po ron, pagpisa pa lang, alam nyo na yung babae at lalaki. We have the dominant 149, Sussex line o yung puti yung lalaki, combination with the Barred Plymouth Rock na female. Tapos yung D107 which is the dominant blue na lalaki at Barred Plymouth Rock. Ito po sa level na to is basic genetic program. Pagka po dito kahit ordinary o first timer pwedeng magamtan yung breeding program. At yung dominant D853. Ito yung combination ng Rhode Island Red male with Rhode Island female. Ang combination na to ay ginawa para dual line siya. Malakas pong magkarne, nangingitlog pa rin po ng marami, pero palagi pong may sacrifice. Hindi pwedeng malakas mangitlog, malakas magkarne. That is the rule of nature. Ang common na ginagamit for egg is the Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock, Rhode Island White, and then the male lines is the dominant blue and the Sussex. Pag karne naman po, more of the Rhode Island Red, Cornish, or Pington. So we have these combinations para yung farmer, ang manok niya colored chicken. Natutuwa siya sa alaga niya, nainganyo siya mag-farming. Ang pagiging sustainable ng free-range chicken farming ay mahalaga para magkaroon ang mga magsasaka ng mas maraming produkto para sa kanilang kabuhayan. Kami po ay nagpo-produce ng programa. That is part of the empowerment of smallholder poultry farmers. Pagka po kayo, ini-empower niyo yung farmer, binibigyan niyo po siya ng oportunidad na lumaki at lumawak ang negosyo niya. So, pwede po silang kumuha sa amin ng breeders. Pwede naman kumuha sa amin ng sisiw lang o F1 lang. And we have seminars and technical consultations for you para maging maunlad ang program sa probinsya. Ito pong mga sisiw natin, tools lang po yan. We need the knowledge first. You invest on this kasi yung knowledge nyo hindi na maaagaw sa inyo. Ang mga farmers po ng free-range ay proud sa kanilang product. They have a character. They have a sense of belongingness. An educated farmer is a successful farmer. Kung properly educated kayo, you can earn and invest more in this program in your provinces. Ang paggamit ng mga natural na pagkain ay nakapagbibigay ng magandang kalusugan sa mga hayop tulad ng manok.
Ito ang ginagamit sa free-range chicken farm ng Tarlac Agricultural University na ipinaliwanag ni Sherlon Uaferina, estudyante mula sa College of Veterinary Medicine. Ang green feeds or ang green feeding ay ginagamit ito pang dagdag sa pagkain ng manok. At ito ay nakakatulong sa mga manok dahil ito ay natural, walang halong hormones o iba pang biochemicals na tinatawag. Iba't ibang klase ng green feeds na ginagamit ay ang duckweed, azolla, at meron ding madre de agua. Ang duckweed ay isang halaman na tumutubo sa tubig. Ito ay nagmumultiply after 10 days. Simple lang ang proseso sa pagpapatubo ng duckweed. Kailangan ito ay fresh water, pero kailangan ito ay walang halong chlorine. At ang kailangan nito ay hindi masyadong mainit na tubig bago siya ilagay. Ang duckweed ay pwedeng paarawan, 10 hours a day. Pwede siyang pakainin dahil ito ay nakakapagbigay ng mas maraming protina, which is 40% ng protein content na makukuha dito. Pwedeng makakuha ang mga manok ng carotene, at pwede ito nagbibigay ng vitamin A para sa kanilang mata. At iwas din to sa arthritis na tinatawag sa mga manok. Ang azolla ay isang maliliit na halaman na tumutubo sa tubig. At ito is tinatawag na floating fern. At tumutubo ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ang azolla ay merong 20 to 25% ng protina. Ito rin ay merong low carbohydrate, high omega-3 factor, and low fat content na nakakapagbigay ng good cholesterol. Kung makikita natin ang mga manok na kumakain ng azolla, sobrang siksik na siksik yung katawan nila compare kung kumakain sila ng commercial feeds na pure. Ang madre de agua, rich in protein din siya at ginagamit ito ng maraming farmers. Meron na itong 18.1 crude protein, 2.5% of crude fiber, 2.66 crude fat, and 5% calcium. Ang mga benefits ng green feeding, magkakaroon sila ng boost immune system na para maiwasin nila ang mga sakit. At the same time, magiging healthy rin ito pag kinain ito ng mga tao. Maliban sa mga natural na pagkain, gumagamit rin ang Tarlac Agricultural University ng mga natural probiotics sa kanilang farm. Ako po si Bonica Cadatar, estudyante ng Tarlac Agricultural University College of Veterinary Medicine. Kami po ay tinuturuan ni Dr. Maria Asuncion Beltran ng paggawa ng mga natural probiotic products. Ito po ay ginagamit namin sa ating mga poultry projects or sa mga manok dito sa TAU. Yung mga fermented plant juice, mostly mga tops ang ginagamit natin kasi yung mga bagong usbong na halaman, sila yung may pinakamaraming vitamins and minerals na pwede nating maibigay sa ating mga hayop. Ang mga halaman na ito ay kamote, kangkong, squash, bamboo shoots, and sayote tops. Ang mga natural probiotic products na ito, pina-ferment natin for 7 days, tapos ilalagay natin sa isang malinis na container. Ang concentration niya is 2 tablespoons of the made probiotic products is to 1 liter of water. Ako po si Beverly Cobebe from Tarlac Agricultural University. Ang effective microorganism po ay tumutulong upang mabawasan ang mabahong amoy sa manukan. Ang mga ginagamit po dito ay 4 na litro ng pinaghugasan po ng rice, 100 grams of yeast, 1 pong kilo ng molasses. Paghahalo-haluin po ang lahat ng mga to sa 1 pong container, tapos i-cover po. After 7 days, ilalagay po siya sa malamig na lalagyan. Tapos after 7 days po, ipo-ferment po siya. Ang epekto po nito sa ating mga manok ay pinopromote niya po yung magandang movement ng intestines niya. Tapos pine-prevent po yung mga harmful or mga pathogenic bacteria. And nagko-contain din po sila ng antioxidants plus ini-improve niya po yung immune system ng mga manok natin. Meron din silang ginagawang OHN o Oriental Herb Nutrient na ipinaliwanag ni Maverick Gonzalez. Ang OHN, ang Oriental Herb Nutrient, ay mabisang ginagamit para sa ating mga manok upang ma-boost ang kanilang immune system. Bale, ang mga kakailanganin po sa paggawa ng OHN, ginayat na sili, sibuyas, bawang at luya, kung saan ihahalo ito sa 2 litro ng suka at iimbak po ito ng 12 oras. Pagkalipas ng 12 oras, dadagdagan naman po ng 1 litro ng molasses at tatakpan po ulit ito ng Manila paper at iimbak ng 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw ay magdadagdag naman po tayo ng gin kung saan iimbak ito ng 5 to 7 days. Pagkatapos po nito ay pwede na po nating i-harvest. 2 tablespoons of OHN, imimix po siya sa 1 litro ng tubig kung saan ipapainom po natin ito sa ating mga manok 3 times a week. Maganda po ang paggamit ng natural probiotic products kasi naiwasan nito ang paggamit ng mga chemical tulad ng antibiotics. Dahil dito, gaganda ang kalusugan at ang paglaki ng ating mga hayop.
Ako po si Mr. Roderick Gray, taga Barangay Lauren, Umingan, Pangasinan. Ako po ngayon ay nag-aalaga ng free-range chicken. Dati po akong medical rep, but eventually, unti-unti tayong nahatak sa farming. Hilig ko na talagang mag-alaga ng mga manok hanggat sa naisip ko na magkaroon ng sariling pagkakakitaan gaya ng free-range poultry. Something new at iba ang pag-alaga at sistema ng mga manok. Nagkakilala kami na Dr. Erwin, pakilala yung mga breeds niya at nakita ko na very interesting. From there, nagkaroon kami na malimit na pag-uusap kung paano mapapa-spread yung ganitong sistema sa mga kapwa nating farmers. Hindi naging madali sa amin na mag-grow kasi nag-start ako about 50 heads para at least malaman ko yung tamang sistema. And from there, unti-unti kaming nakikita yung potential ng pagpapalaki ng free-range chicken. From 50 heads, we're producing our own chicks. Sa ngayon, mayroon lang po tayo mga 80 breeders. Ito yung tinatawag nating parent stock. Ito po yung nagproproduce ng mga F1 na sisiyo. Ito yung first generation na anak ng mga breeders natin. Pinapalikin natin ito para maging separate yung lalaki at separate yung babae. Yung babae, ito yung ginagawa nating egg production or the layer hen. Yung ibang babae pinapalikin natin, ito yung dinidisperse natin sa mga government for the grow out bullets na sinasabi natin. Ang mga inasal naman, ito yung mga males. Ito yung pinapalaki para maging karne. Ang paglago ng free-range chicken poultry farm ni Roderick ay nakatulong sa kanyang komunidad at nakapagbibigay din ng dagdag kabuhayan sa kanya. For now, ang impact ko sa atin sa pagmamanok, particularly sa free-range, malaking tulong sa aking pamilya, lalo na sa araw-araw na gastusin. Considered as the sustainable farming. Tuloy-tuloy yan na mayroon kang kinikita araw-araw. Like for example, yung itlog na lang, araw-araw kang nagtitinda. May monthly income ka, may daily income ka, iba pa yung quarterly na income, yun yung mga growth natin. May trabaho ka na, mayroon kang kinikita, kapili mo pa ang pamilya mo. Ayon rin kay Roderick Gray, mahalaga na handang matuto at buo ang puso ng sino mang gustong pasukin ang kabuhayang ito. Madalas nakikita ng mga farmers natin is the end result. Ang impact sa kanila ay malaking pera na yan. When I started, wala akong masyadong kapital. Hindi natin kailangan ng malaking kapital dito. All we need is an open mind and an open heart. Maraming gustong tumulong dyan as long as tulungan din natin sarili natin para umasenso. It has been my passion na mag-alaga ng manok. Until the time na na-meet ko si Dr. Willie, sinabi sa akin na dapat ang pag-alaga ay dapat mayroong scientific base na sinasabing sistema para magkaroon ng tamang pag-alaga at tamang pag-manage ng pagpapalaki ng free-range chicken. Gaya ng sinasabi ni Dr. Erwin Cruzot, an educated farmer is a successful farmer. Kung di tayo sasaliksikin yung ginagawa natin pag-manage, di tayo magiging successful sa ating ginagawa. And of course, by heart, mayroon tayong passion sa ginagawa natin. Alam mo, pag gusto mo yung ginagawa mo, lumalabas yung abilidad mo eh. Lumalabas yung talagang gusto mo sa buhay. Kahit ano mangyari, gusto mo maging successful ka sa namang gusto mong marating. And of course, nandyan yung sipag at tiyaga at you have to be open-minded. Sa ngayon, si Roderick ay nagseseminar sa iba't ibang panig ng Pilipinas para ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa free-range chicken farming. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para makatulong ang isang government agency, particularly ang ETI, at na-credit tayo as a learning site or training center, particularly sa free-range poultry production. Sa ganun man, magkaroon tayo ng pag-aaral ng iba't ibang mga farmers dito para at least magkaroon sila ng right information regarding free-range poultry at sana po mapalawig natin ito sa buong bansa natin. Sa mga gustong mag-alaga at gustong mag-venture dito sa free-range poultry production, unang-una po talaga is you have to be educated. Kailangan malaman natin yung tamang informasyon o tamang way ng pagpapalaki ng free-range poultry para magkaroon tayo ng magandang resulta. Ang advocacy is magkaroon ng sustainable and productive way of farming. Tamang pagsasaka, tamang pag-aaral at determinasyon sa ating gustong abutin. Mayroong future sa agrikultura.